Magandang araw. Sa ating Aralin 12, tatalakayin natin yung batas moral, batayan ng pagpapakatao. At ang ating layunin, matutuklasan sa sarili ang dalas ng pagsasagawa ng mabuti at pag-iwas sa masama. Makapagmumungkahi ng mga gawain upang magkaroon ng angkop ng pagkapasya at mabuting kilos sa araw-araw. At mabibigyang pagpapahalaga ang pagsunod sa batas tungo sa kabutihang panlahat. So, first question, bakit mahalaga ang isang batas? So bakit nga ba mahalaga ang isang batas bago natin talakayin yung batas moral? So bakit ba mahalaga na magkaroon tayo ng isang batas? So mahalaga ang batas upang mapanatili ang kaayusan at moralidad sa isang lipunan. So ito rin, batas rin ang nagtatakda kung ano ang dapat at di dapat gawin sa iyong pamayanan o sa iyong lipunan o sa iyong bansa o lugar na kinabibilangan. So meron pang ipinaliwanag si Saint Thomas Aquinas. So ito yung picture niya. So ayon sa kinikilalang pinaka-impluwensyang relihiyosong guro noong ika-13 siglo na si Saint Thomas Aquinas, ang batas ay, so ito ay isang kautusan na ipinatutupad para sa kabutihan ng lahat. So sinasabi na ito ay hindi lamang para sa kapakanan ng iilan, kundi para sa lahat. So isang halimbawa ng batas na ito ay yung huwag manira ng pag-aari ng iba. So ito ay mabuti para sa lahat sapagkat ang batas ay nagbibigay ng proteksyon hindi lamang sa mayayaman. Ito ay para sa lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Pangalawa, tuwirang nag-uutos sa tao kung ano ang dapat o ano ang kailangan niyang gawin at kung ano ang ipinagbabawal at ang kaparusahan sa sino mang lalabag sa batas na ipinatutupad sa isang lipunan. So, ang batas na halimbawa na lamang ay yung ito, yung bawal gumamit at magdala ng ipinagbabawal na gamot. Ito ay para sa lahat din. So, lahat ng tao, matanda man o bata man, so ipinagbabawal ito saan mang lugar at sa lahat ng panahon. So, at alam naman natin na may angkop na kaparusahan o parusa ang sino mang gumawa ng ipinagbabawal na batas na ito. Next is panag-iisipan at pinapasa ng mga opisyal na namamahala sa lipunan o pamayanan na may kapangyarihang gumawa ng batas. So dito, ang mga kongreso at ang senado ang gumugugol ng maraming panahon at pondo sa pagbuo ng ating mga batas sa ating bansa. Gayun din, ang mga batas o mga alituntunin, mga patakaran ng mga munisipyo, syudad at probinsya ay binubuo ng mga naibutong mga opisyales na kaugnay sa paggawa ng batas. So ibig sabihin ito ay pinag-isipan, sinuri, pinag-aralan ng maayos ng Kongreso at Senado. Kung halimbawa ito bang batas na ito ay makakabuti para sa lahat, ito bang batas na ito ay makakatulong sa lahat ng mga mamamayan. Next is ipinaalam sa lahat ng nasasakupan. So mahalaga na yung batas na ipatutupad mo ay alam ng lahat. Alam ng lahat kung ano yung definition itself nung ano ba yung batas na iyan? Ano ba yung mga kaparusahan pag halimbawa at nalabag namin yung batas na iyan? So mahalaga na alam ng lahat yung ibig sabihin ng batas na ipinatutupad sa kanilang lipunan. So yun po yung definition ng batas ayon kay Saint Thomas Aquinas. So ano ba yung tinatawag nating batas moral o likas na batas moral? So ang batas moral o likas na batas moral ay nakabatay sa mga batas ng Diyos na nagsisilbing gabay sa pagkilos ng tao upang malaman at maisip kung ano ang tama at mabuti. Ito rin ang nagsasabi kung ang kilos ng tao ay nagpapakita ng kabutihan ng pagkatao. So lahat ng tao ay likas na mabait, likas na mabuti. So nakaukit na sa puso ng tao ang batas na nagtuturo sa kanya ng tama at mali. At ito ang tinatawag nating likas na batas moral.
So batas na nakabatay sa batas ng Diyos, batas na nakabatay sa kalikasan ng tao, yun po yung batas moral, likas na batas moral. So ito ay nagpapakita ng kabutihan ng pagkatao mo bilang isang individual. At meron pong 3 katangian ang likas na batas moral. Yan, yung una, ito ay universal. Universal ang likas na batas moral. So ito ay totoo sa lahat ng tao kahit saan mang dako ng mundo. Pag sinabi nating universal, ito ay pangkalahatan. So bawat individual sa digdig, dahil siya ay tao, ay sakop ng batas kalikasan. Bawat tao ay sakop nito kung pipiliin niyang mamuhay ayon sa kalikasan ng kanyang isip. Subalit, kailangan ay yung mga gagawin mong mga desisyon o mga pasya is naaayon sa kabutihang panlahat. So ibig sabihin yung mga batas moral, ito ay pangkalahatan. So wala itong pinipili. So lahat ng tao ay mayroong likas na batas moral. So sumusunod o naka-align dun sa ating batas na nakabatay sa batas ng Diyos. Pangalawa is ito ay eternal o pangmahabang panahon. So ang likas na batas moral ay totoo at hindi nagbabago kahit kailan. Kung ano ang batas noong panahon ni Moises ay siya pa ring batas magpahanggang ngayon at hanggang katapusan ng mundo. Ang mga batas na nagbabago ay dahil sa nababago ang interpretasyon at perspektiba ng mga tao. Ngunit ang likas na batas moral ay na kanilang binibigyan ng kahulugan ay hindi nagbabago. So hindi nagbabago yung batas moral at ito ay pangmahabang panahon. So hindi nagbabago at nag-i-exist sa pangmahabang panahon. Next is ito ay objektibo, walang duda at hindi natutuligsa. So ano ba pag sinabi nating objektibo? So ibig sabihin ito ay mayroong pinagbabatayan at katulad nga ng nabanggit ko kanina, ang batas moral ay nakabatay sa batas ng Diyos. So ito ay nakabatay dahil sa kalikasan ng tao. Hanggang ang tao ay tao, hanggang mayroong tao sa mundo, hindi pwedeng mawala ang batas na ito. Ang likas na batas moral ay nag-uutos at nagbabawal sa parehong layunin sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. So ito ay nananatili kahit ang ating isip ay hindi lubos na nakakaunawa dito. So hindi na katulad ugnay lamang siya ng pangalawa. So hindi nagbabago, hindi natutuligsa. So ang batas moral ay mayroong pinagbabatayan. So next, so for activity 11.1, yan, gagamit ulit tayo ng aklat. So pahina 60 to 61. So pipili kayo ng 5 na simbolo doon. So isusulat nyo dito. So gagamitin nyo yung format sa baba. So ano yung napili nyong simbolo, ano yung ibig sabihin ng simbolo, at bakit kailangan natin sundin ang naisiparating ng simbolo. Next is yan. So 11.2 sa libro pa rin. So sasagutan nyo po yung survey dun sa ating page 62. And then sa pagtataya naman, so para lang siya tama at mali, dito lang gagamitin nyo natin yung check and then X. So kung halimbawa agree kayo dun sa pahayag o sa pangungusap, check. And then pag hindi naman at na mali sa tingin nyo yung pangungusap o isang pahayag is X. So check, X lamang po ang ilalagay dyan. So kahit hindi na kopyahin yung ating yung pangungusap itself, so ilagay nyo na lang check at X. Next is yan, for reflection natin. So meron ditong isang sitwasyon. So nakita mo na nakapaskil sa pinto ng isang grocery store na no face mask, no entry dahil sa pandemya. Kaya naman sinigurado mo na bilang responsableng mamimili ay nakasuot ka ng face mask bago pumasok dito. Ngunit pagkapasok mo ay nakita mo na ang manager at ang sales lady ng store ay nag-uusap habang nakababa ang face mask. So gamit ang iyong natutunan tungkol sa batas ng tao at likas na batas moral, ano ang iyong gagawin? So sasagutan nyo po yan na 5 to 10 sentences. So that's all for today. Thank you so much.